10% sa first level, 5% na to the 10th level. Tapos meron kang yung level na unlimited na naman. Ngayon, ano mangyayari kung yung dalawang direkta ni Raymond naging global katulad niya? Kasi mangyayari para silang 30% minus 30%, magkano makita ni Raymond? 0. Good news. Meron siyang 2% sa bawat global ambassador sa ilalim niya up to the 5th level. Down to the 5th level pala. Sabihin, 5 global ambassador sa ilalim, meron siyang 2%. Pag global, malaki niya. Malaki na yung global niya. So yun, tapos na po. Madali lang explain, di ba? Naintindihan nyo? Yes! Sa tingin nyo, yayaman kayo dito? Yes! Totoo to? Yes! Meron akong kwento. I'll end this presentation sa kung hindi ng kwento. Ito narinig ko kay Mike Macron. Ilan yun si Mike Macron? Yes! Siguro mga 6 months pa lang kami sa Global. Nagkaroon kami ng presentation OPT sa Manggahan, McDonald's Manggahan, sa Cavite. Nakaset yung aking anak ng 6 p.m. 7 p.m. Yun pala, si Mike nag-set ng earlier, mga 5 o'clock. Pagdating ko doon maaga, nakita ko maraming tao. Pero wala akong makilala. Wala si Rome, wala yung si Ian. Kasi sila yung speaker nun eh. Wala sila, wala din yung grupo ko. Lumapit ako sa nag-represent, puno-puno yung seminar ng McDonald's. Ang tanong ko sabi, paano grupo kayo? Sabi nila, in global ho. Tugulat ako. Kasi alam ko kami. No? Yung pala silang Mike Macron, puno-puno. Ang speaker, ang product presentation, babae. Yung babae was, bago pa lang yung mga 4 months pa lang. Pero after 2 months na sa Global, nakabili na siya ng kotse. Grabe, no? 2 months na lang, nakabili na ng kotse. Tapos nagsasalta siya, after 4 months na yun eh, qualified na raw siya sa Asian Cruise. Grabe, no? Nagtatry mo ba marketing, product presentation. Talagang maganda yung presentation na I was impressed. Tapos marketing plan si Mike. Noong walang narinig si Mike, power na power. Grabe pa na yung tao yun. Ang lakas ng appeal niya, ang lakas ng charisma niya. Masaya yung presentation niya, talagang matatawa ka. Pero maintindihan mo yung presentation niya. O ba, maaaliw ka, pero mamumulat ka. Hindi siya nag-iinsulto, hindi siya... Basta manlilit kayo, marirealize mo na dapat ka pala mag-aim global. No? So, nagpo-share si Mike. Pero hindi yun ang kwento ko. Hindi yun. Ang kwento ko sa inyo, yung kinwento niya. Yung closing niya, itong closing ko. Sabi niya, pwede mo ba akong magkwento? Tapos na ako, sabi niya. Pwede mo ba akong magkwento? Yeah! Ay, kwento ko sa inyo, istorya ni Kalabaw at ni Pagong. Sa araw, naglalakad si Kalabaw. Nakita niya si Pagong. Sabi niya, Pagong, sa lahat yata ng nilalang ng Diyos na nakita mo, ikaw na pinakawalang kwenta. Bakit ka mo? Kasi, you only work for yourself. Ikaw lang, nagtatrabaho para sa sarili mo lang. Tapos ang bagal-bagal mo pa kumilos. Sabi niya, samantala ako, ang bilis ko magtrabaho, ang bilis kong kumilos, yung malaking sakahan ng amo ko, ako nagsakahan niya. Akong itibag ng hindi siya nagtataka, siya si Calabon. Siya yung nag-aaral. No? Ang sabihin, malaki yung pakinabang sa kanya ng amo niya, kasi masipag na masipag siya. So sabi niya kay Pagong, para patunayan ko sa iyo kung ano ang disaster na naghihintay sa iyo. Sa klase ng galawang mong yan, napakabagal. Sabi, hinahamon kita sa isang karera. Bukas na madaling araw, makita tayo dito. Sa karera tayo, unahan tayo makarating sa kabilang bayo. Tinatanggal mo ba? Sabi ni Pagong, oo. Kasi, nanahimik ako dito,
Inalipusta mo naman ako masyado. Sabi niya, kung tatanggapin yung hamon mo, kasi nakataya yung karangalan ko. Pero pakutunayan ko sa'yo na mas magaling ako kesa sa'yo. Sabi, no? So, ito kayo bukas. Sabi ni Kalabaw, okay, sure. Umuwi na si Kalabaw. Si Pagong, ginawa niyo pala, nilipin niya yung mga kaibigan niya Pagong. No? He gathered more than 100 turtles like himself. Mga puso, mga kapamilya, Pagong. Love you. Kaya ang karangalan natin, nahamon ako ni Kalabaw. No? Ang tagumpay ko, tagumpay niyo. No? Pag natalo ako, talo kayo. So, sama ba kayo sa laban na ito? Sama kami, sabi ng mga Pagong. So, nag-meeting sila. Nabukasan, karera na. Madaling araw, nakita yung dalawa, si Pagong at si Kalabaw. Samayan mo na sila. Make the better man win. Sports lang, ha? Sport lang. So, putok naman na. Takbo! Talaga yung alikabok, kumaaling po kayo, pagtakbo ni Kalabaw. Hindi mo na makita yung dalawa. After about 10 minutes, tumigil si Kalabaw. In-assess niya yung situation, tinignan niya. Pag nagulat siya, nasa unahan niya si Pagong. Ano nangyari doon? So, takbo ulit, another 10 minutes. Pagtingin niya, nandun na si Pagong sa unahan, nauna sa kanya. Ganon. Several stops, pagtitingin niya, nauna si Pagong. Hanggang makarating sa kabilang tayo, panalo si Pagong. No? Yung pala, may sistemang ginamit si Pagong. No? Ang tawag doon, multiplying himself through others. Working smart. Working smart versus working hard. Diba? Working hard ka sa trabaho. Asweldo mo ganun. Yung boss mo, working smart. Inupahan niya yung mga valedictorian, mga bulubuktorian. Nagsama-sama niya. Diba? Yung kita ninyo, kita niya. He multiplied himself through others. Ganun ginawa ni Pagong. Multiply yung sarili niya. Ganun ang ginagawa ni Lucian. Ganun ang ginagawa ni Henry C. Ganun ang simula ni John J. Paul Getty. Sabi na, I'd rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own effort. Ganun tayo. We multiply ourselves through others. Sa tulong ng ating grupo. Tandaan nyo ha, pag nag-invite kayo, i-invite si Raymond. Ayaw niya. Pwede ko sabihin sa kanya, Raymond, hindi kita kailangan. Kung ayaw mo, wag mo. No? Pero, pag sumali ka, kailangan mo. Bakit? Kasi ako magpapayaman sa'yo. Tama? Pag nag-invite kayo, attitude nyo gano'n, payayamanin nyo sila, pag nireject ka, masasaktan ka? Kasi hindi. Kasi payayamanin nga kita, ayaw mo. Mamatay ka nung. Kahit nga, pag pinangarap tayo ng mahirap, hindi natin kasalanan. Kaya ko, pinangarap akong mahirap. Hindi ko naman natin yung tatay ko. Hindi ko kasalanan yun. Pero pag namatay akong mahirap, kasalanan mo na. Kung makakita ko yung opportunity, give back to. Eto na ako ngayon. Tama ba? Good morning sa inyo lahat. Ako po si Marvin Magkanuna.